back to Jamalig Island. After 5 hours ng boat ride, dito kami sa isla. Time check 10 AM. So yung tour package na kinuha namin tsaka yung paano kami nakarating dito, sasabihin ko mamaya. Pero ngayon, punta muna tayo sa ating homestay or sa tutuloy natin. Let's go. Sakay na tayo ng hapan papunta sa resort. 70 pesos daw isa. Time check. Magpa 5 PM na. Haba ng tulog namin. Pagod. So papunta kami ngayon sa beachfront. Abangan natin yung sunset. So I think mga 5:30 na ng hapon. So, habang nagpapahinga tayo dito, dito ko na i-explain yung package tour sa mga gustong pumunta dito sa Jamalig Island. Yung organizer pala namin is kakilala ng kaibigan ko. So, nakuha namin siya for 3,500 pesos. And ang kasama dun sa 3,500 is yung accommodation, yung pagkain sa entire stay mo dito sa isla, and yung environmental fee. Ang hindi kasama dun kanina is yung
habal na 70 pesos from port sa isla hanggang sa resort. And sa papunta pala dito, syempre kapag may package kayong kinuha, supposedly dapat kasama na yung from Manila na van transfer hanggang sa Real Port. Pero kami self-drive kami, so nag-drive kami from Manila hanggang sa Real Port. Iniwan lang namin yung kotse doon. Bale, kung ganun yung gagawin nyo, may parking fee na 200 pesos per day kapag nag-iwan ka ng kotse sa Real Port. And yun, then bukas meron akong tour. Sumali ako sa tour para sa maikot natin yung isla na 800 pesos yung tour. And nalaman ko din na bukas fiesta daw sa bayan, so sana mas marami tayong mai-feature pagpunta natin sa bayan during our tour. So mamaya pupunta kami doon sa pinakadulo. Nandun yung parang Jomalig na na letter na pwede tayong mag-picture. So ayan yung view ko sa harap. Ito yung kaibigan ko. Ito nyo pa yung buhangin. The next day. Good morning. Start na ng tour. Day 2 here sa Jomalig. Jomalig ba? Humalig? Humalig. Humalig. Group tour. Ano yung salamin ko sa ako na kaya habol yung naputol na pangangalabi. Ay, yung mga single pa dyan, wag masyado. Wala ka tabi. Malayo pa. Tawag daw dito is punong walang forever. Oh, tuwid. Ano na ba ako Kaya siya sikat kasi siya lang yung nag-iisang puno sa gitna ng malawak na lupa. Wait lang, di pa ako. Oh, tingnan mo, di pa tapos? Ay, naku!
Next stop, ang Little Batanes na tinatawag nila. So ito yung dagat niya. Then doon merong cliff tuloy. Merong mga picture area. Tayo. Meron kang aakyatin dito para makita mo yung view ng buong lugar. Ito siya. Ganda. Tapos dito Little Boracay. Orals na lang yan, ano ko sabihin ko, galing ko mamalik. Yung patay na ko rin dito sa dagat. Tayo, Pogs. Dito nagtitinda ng halo-halo. Tingnan natin kung magkano. Bili tayo. Gano po sa halo-halo? 7. Ay, palitan mo doon. Pwede po ispunyelo. Ganun po.
naman namin nakahuli ng isda. Wow, ang galing! Laki naman yan. Ano yan? Lapu-lapu. Galing! Ayun na, sumisisi doon si Jimboy. Sabi ko nga ilalapit ako para hindi ka mapagod. Lima pa. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Welcome sa Panaway Beach. Ito yung last stop namin para sa tour na to. Then after nito, pupunta na kami sa bayan. Ito nagtitinda ng mga tusok-tusok like kwek-kwek, may cheese stick and may halo-halo din. Silipin natin yung harap ng beach. Mainit. 10:30 na. Nakasunog na ng balat. Di ba init dyan? Yun. So low tide siya. Sobrang babaw ng dagat. So pwede mo makapaglipad ka hanggang doon sa sobrang babaw ng tubig. Tapos parang may mga maliliit na sandbar. Yan yung mga maliliit na bangka.
Time check 4 PM. So pupunta tayo ngayon dun sa dulo ng resort kung saan pwedeng tumambay tsaka abangan yung sunset. Let's go. Ayan, so medyo mainit pero maya maya magsa-sunset na yan. Yung kaibigan ko nahihirapan siyang, actually mahirap pumunta doon kahit na malapit lang kasi mahirap maglakad sa buhangin, lumulubog talaga yung paa mo. So nakakadagdag sa hirap ng paglalakad, pero nandito na tayo kaya samantalahin na natin. Yan, lalakarin natin hanggang doon sa dulo. Makikita natin doon yung sign ng Humalig. Barin ko na yung nilas ka. Mas madali maglakad kapag nakapaa. So sa nagastos ko naman, yung tour is 3,500. Ang kasama doon is yung accommodation sa dito, then yung pagkain is lunch sa first day, dinner, breakfast kanina, tsaka lunch ngayon kanina din, and dinner mamaya. Hindi ko lang alam yung breakfast bukas. Then yun, kasama pala yung sa bangka from port hanggang sa dito sa Humalig. And then yung habal tour kanina, personal expense ko na yun, 800. Nakakapagod maglakad. 800 yung tour, pero after ng tour 1,000 na yung binigay ko dun sa tour guide ko or sa habal driver. Then yung entrance fee ng lahat ng pinuntahan namin, magkakaiba yung presyo, pero yung total is 250. Then nagbangka kami, nagrent kami ng bangka as a group papunta doon sa isang island kanina. 100 pesos yung ambaga namin. So yun, hindi ko pa siya matotal kasi pagod ako maglakad. Kita niyo yung nilalakaran ko. Mahirap siya maglakad kasi lumulubog ka. So after ng mga nagastos natin, sulit ba siya? Yes, sulit na sulit. Kasi isa tong Humalig sa isa sa mga gusto kong puntahan. So at least nagawa na natin siya. Update, pagod na ako. Siguro doon muna tayo sa may Humalig na sign para makapag picture tayo. Medyo mataas pa naman yung araw. Ayun na yung logo. Sigdiyan muna tayo. Hinga muna tayo. Ito na yung logo ng Humalig. Yeah. Ayan siya. Ito muna tayo sa logo ng Humalig. Kasi medyo malayo pa yung tulo nito. Okay, tapos na tayo dun
sa sign ng Humalig. Punta tayo doon sa dulo. Konting antay pa bago ang sunset. Ito yung nilalakaran natin. Ayan yung view. Tapos nandun sa kabilang side yung resort. Yan. Konting push pa. Tutuusin, malapit lang siya eh. Pero ang hirap kasi maglakad. Tapos may mga maliliit pang shells na pwedeng makasugat sa iyo kapag nagpaa ka. So, suot ko yung tsinelas ko ngayon. Pero pumapasok pa din yung buhangin sa paa ko kasi lumulubog nga yung paa ko. Tama yung decision ko. May dala akong soft drinks tsaka chichirya. Kasi nakakagutom to eh. Ito na kaya yung dulo. Ito nyo oh. Wala masyadong tao. Walang tao. Wala. So maganda tong opportunity para makapag picture tayo. Walang ibang napunta dito kasi nga malayo. So chance na natin to para masolo yung ganda ng Humalig. So mag-isa lang tayong nakaupo dito ngayon. Konti lang yung tao na pumupunta dito sa part na to. Hindi ko sure kung may resort doon banda, pero yun nga, sa ngayon parang konti lang yung tao. May ayun, may isa pa na nagdo-drone doon. Nakatapos ko lang and siguro mamaya ulit. Total malapit na rin maubos yung battery ng drone natin, so pagpahingayin muna natin siya. Then after nito, huling lublob swimming tayo para masulit naman natin tong dagat kasi minsan lang to. So kung gusto nyo pala ng DIY, I think pwede from Manila. Magbabas kayo. I think yung bus terminal is nasa Manila. Bus papunta ng Real Port, and then sa Real Port doon na kayo magpapalista, and make sure pala kapag magde-DIY kayo, meron na kayong contact sa Humalig Island. May resort na kayo kasi isa yun sa mga hahanapin pagdating nyo sa Real Port bago kayo makabili ng ticket pasakay ng bangka. Ayan, walang tao. Lipat tayo ng pwesto sa may tapat ng araw. Ay, kako, pakahirap tumayo. So ayan, medyo malapit na mag sunset. Yun na yung inaantay ko. Then yun lang, gusto ko lang makita yung sunset dito sa Humalig. Ngayon di na mainit yung sinag ng araw. Kanina kasi sobrang init, kaya pwede na tayong tumambay at magbabad.
So ayun, mission accomplished. Tapos natin sunset, pero again yung araw bago lumubog takpan ng ulap. Okay lang, balik na tayo, pero stop muna tayo doon pa rin, makapaglublog tayo for the last time. Kuliglig pa yun. Mainit. Our last sunset here in Humalig. Isa na namang magandang lugar dito sa Pilipinas ang ating napuntahan. Yun guys, so mas maraming tao doon. Kaya doon tayo pupwesto para maligo. Yung mga puno pwedeng Christmas tree.